So, ayan, at magre-repat ulit tayo ng aking mga new collection of succulent. Then, ayan, nag-prepare na ako ng mga pots, pati ng gagamitin nating soil mix. Then, ayan, ito pa rin yung soil mix na ginamit ko, loam soil, then more on rice hull. Then, ayan, maglagay tayo ng fertilizer. Then, ito, ang itipapat natin is si Hero One's Gold. Ayan, ang ganda-ganda din niya. Then, ayan, sakto naman siya sa pots na to. At, ayan, sobrang laki niya din. Then, ayan, ipat na natin siya, guys. Meron siyang mga parina. Ayan, may parina din siya. Wait lang at lalagyan ko siya ng stick para hindi mabuwal. Para may support. Then, ayan. At, dagdagan na natin siya ng soil mix. Then, ayan, mukhang matibay itong si Hero One's Gold. Ayan. Then, need na niyang ipat kasi parang naninilaw na siya. Then, ayan. Ipat na natin sila para mas madali silang maka-adjust dito sa lowland. Then, ayan, ang ganda ni Hero One's Gold. Then, ayan, siksikin lang natin yung soil. At, medyo nakayuko yung ano niya, yung isa. Kasi, naghahanap siya ng sunlight. Pero, ayan, ipat na natin siya para madali siyang maka-adjust dito sa lowland. At, ayan, ang ganda niya, diba? Then, ayan, ayusin lang natin yung kanyang soil at dagdagan natin, siksikin natin siya. Then ayan, nilagyan natin siya ng stick. At ayan, next tayo, ayan, nilagyan ko na sila ng rice hull sa ilalim. Then ayan, magdagdag tayo ng soil. At ayan, siksikin lang natin para once na mag-water tayo is hindi siya ganong lulubog. Then, ayan, osmocot. Then, ito ang itatanim natin si Leticia. Ayan, para kasing naninilaw na din yung lower leaves niya. Pero hindi ko siya ni-remove kasi baka dyan siya kumukuha ng water. Ayan, hindi ko na sila pinaghiwalay kasi mas magandang tingnan pag compact sila. Then, ayan, dagdagan lang natin ng soil. Ang ganda-ganda ng color na to. Green na green siya. Then, ayan, isama natin itong dalawang nakahiwalay para mas maganda silang tingnan. At, ayan, ayusin lang natin yung kanilang soil. Then, ayan, ano tayo? Ayusin natin siya. At, ayan, dagdagan natin ng soil para masiksik siya. Ayan, ayusin natin. Then, ayan, si Leticia, napakaganda ng color niya. Green na green talaga siya. Then, ayan, di ko alam kung ganito lang talaga yung color niya. Pero nakikita ko sa iba is merong red yung mga gilid. Then, ayan, lagyan natin ng stick para hindi sila pumaling-paling. Ayan, para merong support. Then, ayan, lagyan natin sila ng stick. At pag nag-stable na sila, ayan, tsaka pwede na natin tanggalin yung mga stick na yan. Pero today is kasi kariripat lang nila, wala pa silang roots or hindi pa nakakapit yung roots nila sa soil. Kaya, ayan, medyo naninilaw na yung mga lower leaves. Siguro is una siya. Pero hindi pa natin siya pwedeng diligan kasi nga kapapat lang natin sa kanya. Then, ayan, si Leticia. Ayusin lang natin siya. At ayan, once na maka-recover siya, ang ganda niya, diba, compact. Then, ayan, si Leticia.
ayusin lang natin yung stick. Ayan. Then, ayan. Ayos na siya. At, next tayo. Ayan, nag-prepare na ulit ako ng pots. Ayan. Ito yung nabili ko din. At, ayan. Maglagay lang tayo ng soil mix. Sana is maganda itong aking ginawang soil mix. Then, fertilizer. At, ayan. Ito is si variegated Gasteria. Ayan, may mga babies pa siya. Yung babies niya na isa-is ang ganda din ng variegation. Pagsasamahin ko na sila dito kasi kasya naman sila. Then, ayan, napakaganda nitong variegated Gasteria. Then, ayan, dito ko na din itatanim yung kanyang babies. Ayan, ang ganda din ng variegation ng kanyang babies. Then, ayan, ayusin lang natin siya. Ayan, napakaganda niya talaga. Then, ayan, dagdagan na natin ng soil. Siksikin na natin siya. Ayan, ayusin lang natin. Ang ganda ng variegation niya, diba? Then, ayan, dagdagan natin siya ng soil sa mga gilid. Ayan. Then, ayan, pumaling yung isa. Ang ganda talaga niya. Sana is hindi siya, sana is madali din siyang alagaan. Then, ito, may maliit na babies na hiwalay na din sa kanya. Ayan, ilagay lang natin siya dyan. At, ayan, si variegated Gasteria. Dagdagan lang natin ng soil. At, ayan, para mas okay siya at hindi gumalaw-galaw. Then, ayan, variegated Gasteria. Yung babies napakaliit. Sana is mabuhay siya. Then, ayan, next tayo. At maglagay din tayo ng soil mix dito. Then, ayan, fertilizer, syempre. At ito, itatanim natin si Lovely Rose. Ayan, sana is mabuhay ito talaga. Naglalagas na yung kanyang leaves. Ayan, naglalagas na yung leaves niya, nauubos na. Then, ayan, dagdagan lang natin ng soil. Kaya kailangan na natin talaga siyang i-repot. At ang ganda niya, diba? Ang ganda ng leaves niya. Then, ayan, sana is magustuhan niya dito sa lowland. Pero hindi ako sure kasi mahirap daw alagaan. At ayan, kasi naglalagas na yung mga leaves niya, sana is hindi maubos. Then ayan, tingnan nyo, oh, parang nagmamashi yung kanyang lower leaves, naninilaw sila. Then ayan, si Lovely Rose, sana is hindi siya mag-inarte. Ayan, ang dami ng nalagas na leaves. Then, ayan, next tayo. Ayan. Dito, isa maliit lang na pots. Kasi, sakto naman siya dito. Ayan, lagyan natin ng fertilizer. Then, ayan, ito si Yellow Zebra. Ayan, dito ko siya itinanim kasi ganito din yung pots na ginamit ko sa mga propagation ko ng mga zebra. At ayan, para magkakamukha sila. Then, ito is si Yellow Zebra naman siya. Ayan, pagsasama-samahin ko ang aking mga zebra para mas maganda silang tingnan. Then, ayan, siksikin lang natin yung kanyang soil at ayan, ang ganda din na tong Yellow Zebra. Maliit lang siya. Ayan, parang propagation ko lang ng zebra ko doon. Then, ayan, bumili ko kasi para meron namang ibang
color ng zebra. Then ayan na siya, si yellow zebra. At ayan, ang cute niya. Madali namang maka-adjust dito sa akin ang mga zebra plant. Yung mga propagation ko is ayos na. Then ayan, eto, next tayo. Then ito na yung mga pots. Ang ganda ng pots na to. Sana is meron pa para makabili tayo ulit unti-unti. Then ayan, madami naman akong mga pots na mga nagamit. Then ayan, ito si magic flute. Then ayan, ang ganda-ganda ng color niya. Then may mga babies na siya at new roots. Sana is mas madali siyang makarecover. Then ayan, ipat na natin siya. Ganyan lang, ipatong lang natin siya. Then ayan, diba ang ganda ng color niya, pero nagla-light na siya. Mukhang nawawala na yung color niya. Then ayan, madali lang siyang ipat. Then mas madaling ipat yung ganito kaysa yung mga parang makahoy. Ayan, then ayan, ang ganda-ganda ni magic flute. Sana hindi yung color niya, pero hindi kasi natin siya ilalagay agad sa rain or shine area. Ayan, ilalagay ko muna sila sa shaded hanggang sa makarecover sila. Pero tingnan nyo, yung color niya is parang nagpe-fade na. Then ayan, ganda pa naman niya. At sana is makarecover siya agad. Ayan, dagdagan lang natin ng soil. Then ayan, siksikin lang natin. Ayan, ang ganda ni magic flute. Ang ganda ng mga echeveria. Then ayan, ang ganda ng color niya, diba? Nag-aano na lang, nag-green na yung pinakagitna niya, oh. At ayan, then ayan yung mga naipat natin lahat. At ang ganda, diba? Ayan na sila, si yellow zebra, si variegated gasteria, at ayan, ang ganda niya. Then si Leticia na medyo naninilaw na yung mga leaves. Si lovely rose, ayan, naninilaw din yung iba niyang leaves sa lower leaves. Si magic flute na ang ganda-ganda ng color. Then si hair once gold, ayan, sobrang ganda nila, diba? At ayan ang ating mga naipat for today's video. Ayan, thank you guys for watching. Sana is nag-enjoy kayo. Bye, God bless us all.